month ng mga tatay, kumbaga isang linggo, ika nga, isang linggong selebrasyon ng mga tatay. Kaya ang mga tatay po, until now, bawal utusan, yan, bawal pagalitan, yan, bawal, alam niyo yun, bawal siyang mapagod, yan, dahil araw po ng mga tatay ngayon. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay sa ating platform. Yan, happy blessed Father's Day sa ating lahat. Ang ating pong key verse, mga kapatid, ay sa aklat ng Josue. Alam natin itong Josue, sabi dito sa Josue chapter 24, verse 15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoryo na ang lupain nila ay inyong tinatahan. Sabi ni Josue, ngunit saga ng akin at ang aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Praise the Lord. At dito, sabi naman dito sa aklat ng Genesis chapter 18, verse 19, ang sabi po dito, sapagkat siya ay aking kinilala upang siya ay mag-utos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan at kahatulan upang padatnin ng Panginoon kay Abraham ang kanyang ipinangako tungkol sa kanya. Purihin ang Panginoon sa dakila at makapangyarihang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa patnubay ng iyo pong banal na Espiritu. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat o Diyos sa napakalaking pribilehiyo po, pagkakataon, Panginoon, na kami ay pinag-isa mo ngayon sa platform. Kami ay nandito, malayang naka-join in, Lord God. Dalangin ko po malakas na signal, malakas na data, malakas na Wi-Fi, God, at dalangin po pang boses, hindi mag-choppy, Panginoon, bagkus ito, dalangin ko po na ikaw po ang siyang mangusap, ikaw po, Diyos, ang siyang magsalita, na upang ang iyong mga salita, Panginoon, ito po'y malaya naming maunawaan, at magrema po ito, Panginoon, sa bawat araw po ng aming buhay. At dalangin ko rin po na ikaw ang siyang mataas, Panginoon, at ako po'y mababa. Alisin mo ang karunungan po, Panginoon. Ikaw, Lord, ang siyang maging salita, Panginoon, ngayong gabing ito. At itago mo po ako sa iyong likuran, na upang ikaw ang siyang makita nila at maranasan, maobserbahan. Hindi po ang aking kahinaan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa gabing ito yung gabi na may gagawin ka sa buhay namin. Ito yung oras na kung saan, Panginoon, maranasan namin ang revival sa aming pong paglilingkod. Salamat po aming Diyos at patuloy na kiniklim na po namin ang katagumpayan po ng iyong gawain hanggang sa kami matapos. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, O Diyos, na ibinabalik ko po ang mataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen! Praise the Lord! Hallelujah!
Glory to Jesus. Amen. Praise God. Sabi po ni Josue, si Josue po ay isang tatay. Isa po siyang padre de pamilya. At sabi niya, encourage niya ang kanyang tribo o ang bayan ng Israel na kasi dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sinabi ni Josue na mamili kayo ngayon kung sino yung paglilingkuran ninyo. Pero ang point ko po dito, yung word ni Josue na ako at ang aking sambahayan maglilingkod sa Panginoon. Kaya gusto ko pong mangusap sa paksang a godly father. A godly father. Ang isang makadiyos na tatay, ay nag-i-encourage siya sa kanyang pamilya na maglingkod sa Panginoon. Dahil ang tatay yan po ay haligi, pundasyon ng pamilya, ang haligi ng tahanan. Ang nanay naman ay ilaw ng tahanan. Alam niyo po naniniwala po ako kung bakit ang mundong ginagalawan natin ay kontaminado na po ng kaisipan. Kawalan ng takot sa Diyos at kawalan ng takot na gumawa ng masama. Dahil lapses po ng isang tatay yan. Po? Pansin natin yung paligid natin, nakakalungkot. Last Monday, tuloy-tuloy ang mga kabataan, edad 14, 15, walang takot na pumatay. Walang takot dahil lang sa nabuli. Alatay at ang magulang. Dahil honestly, ang mga tatay ngayon, sila pa yung nagpapasimuno actually. Sila pa yung nag-uutos, o bili ka nito, bili ka noon, di ba? Kumbaga, sabi ng mga DOH or ng mga bihasa sa psychology na kung ano yung nakikita ng sa matanda, siyang ginagawa. Pero dito, ang isang godly father, mga kapatid, ang isang godly father, yung tatay ang siyang nagiging leader sa paglilingkod sa Panginoon. Siya yung nagpupush na sila'y maglingkod sa Panginoon. Katulad ng sabi ng Panginoon kay Josue, kay Abraham, na ang sabi sapagkat siya ay aking kinilala upang siya ay magutos sa kanyang mga anak at sa kanyang sambahayan, pagkamatay niya, na ingatan nila ang daan ng Panginoon. Yun. A godly father, mga kapatid, siya yung nagpapasimuno sa paglilingkod sa Panginoon. Yan yung isang godly father. Kumbaga, ang mga anak po, ang tinitignan number 1 dyan, yung mga tatay. Secondary na lang yung nanay. Yes. At mag-a-affir yan magre-rema yan sa puso nila. Na kapag ang tatay, nagpapasimuno yan sa paglilingkod sa Panginoon, yung anak lalaki yan, di ba? Tapos magpapamilya rin. So bibit-bitin din niya yung kinalakihan niya na turo ng kanyang tatay. Yung parang ganun. Katulad ng sabi ng Panginoon kay Abraham. Na pagka namatay man siya, itutularan siya. Sabi nga diyan sabi niya diyan na kanyang sabi niya po, aking kinilala upang siya ay mag-utos kanyang mga anak at kanyang sambahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon na gumawa ng kabanalan. Kaya
Kaya ang mundo po, alam nyo, no? Kaya magulo ang mga kabataan ngayon. Minsan nga, pag ako ay nagtitinda, pag giging po ako ng 2 o'clock ng madaling araw, pag labas ko sa kalsada, ang daming mga kabataan sa kalsada. Ginagawa na nila yung kalsada I'm sorry sa word, ng inuman, ng kung ano-ano, babae man, lalaki man, grabe, ano. Pero nasaan ang mga magulang? Di po ba? So, a godly father, mga kapatid, siya yung nagtutulak, siya yung pasimuno sa paglilingkod sa Panginoon. Meron po akong share sa inyo na 5 characteristic of a godly father. Number 1, hallelujah. Ang number 1 ko po, a godly father, he lead by example. Ang isang tao na makadiyos, no po, siya po ay nagli-lead, no? Siya po ay nagiging example. Kasi pag ang tatay po ay nag-lead, talagang susunod yan yung mga anak. Amen? A godly father, he lead by example. Ang sabi po dito sa Proverbs, glory to God, ang sabi dito, buklat po tayo, Proverbs chapter 22 verse 6. Ang sabi dito, no, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. The time na yung privilege na ibinigay ng Panginoon sa atin bilang mga tatay ng ating mga anak, habang sumisibol yung kanilang kaisipan, habang sila po ay lumalaki at nagkakaroon ng kaisipan, turuan natin ang bata sa daan na dapat nilang lakaran. Para pag tumandaman siya, hindi niya hihiwalayan iyon. Amen. Magrerema at magrerema ang ating mga itinuturo. Amen? Magrerema ang itinuturo natin sa mga bata. Sabi dito sa Deuteronomy chapter 6, verse 6 and 7, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo, sa araw na ito ay sasa iyong puso. Verse 7, at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. A godly father, he lead by example. Ano man ang nakikita ng mga ang mga tatay, ano, nakikitaan siya na kahit na anong ginagawa niya para sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Amen. He is a good example sa kanyang mga anak sa pamagitan ng pag ikaw ay lumalakad, sabi dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 7. Pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Sa lahat ng nakikita, no, a godly father, he lead by example. Nagiging example ang isang tatay sa kanyang mga anak na ang lahat ng ginagawa ng tatay na ito, ginagawa niya para sa Panginoon. Hallelujah. Ang sabi naman dito sa Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2, verse 11. Verse 11 and 12 ng 1 Thessalonians. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo at nagpapatutuo. Sa verse 12,
upang kayo'y magsilakad na nararapat sa Diyos, na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian. God the Father, He lead by example na nagbibigay siya ng kalakasan sa kanyang anak. Nag-i-encourage. Amen? Ini-encourage niya, tinitignan niya kung saan malakas yung kanyang anak din, ini-encourage po niya. Sabi dito, gayon din, gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo na gaya ng isang ama sa kanyang sariling anak na kayo'y inaaralan at pinalalakas ang loob ninyo. Amen? God the Father, He lead by example. Amen? Nagiging example siya sa kanyang mga anak. Amen po mga kapatid. Hallelujah. And then number 2, glory to Jesus. God the Father, He is a spiritual guide. Yan. God the Father, He is a spiritual guide. Napakahalaga po ito na ang isang tatay, nagli-lead siya in spirit. Sabi dito sa Proverbs chapter 20, verse 7, Proverbs chapter 20 verse 7, ang sabi dito, ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. He lead by spirit. Mayroon siyang katapatan. Amen. May katapatan siya. Hallelujah. Nakikita yung pagmamahal sa kanya. Amen. God the Father, He lead by Spirit. Siya nagli-lead in Spirit, the Word of God. Amen. The Word of God. Na kung saan kaligayahan ng tatay na ito na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabi sa aklat ng Titus chapter 2, mga kapatid, chapter 2 verse 7 and 8. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian ang kahusayan. Verse 8. Pangungusap na magaling na di mahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya ng walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. God the Father, He lead by Spirit. Kumbaga, very strong siya na naglilingkod sa Panginoon. Take note mga kapatid, napakahalaga po ito. Tayo pong mga tatay, lalo na sa mga tatay, tayo po'y tinitignan ng ating mga anak. Hindi man natin ito nararamdaman, pero pinagmamasdan at pinapakiramdaman po tayo ng ating mga anak, lalo na po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang isang tatay, kinakailangan makita sa atin yung tinatawag na word of honor. Amen. Lalo na pag dating sa paglilingkod din sa Panginoon. Hindi siya bumibigay sa mga problema. May problema pero pagdating po sa gawain ng Panginoon, very strong dapat siya. At ang pinaka-alarming po mga tatay, sa gawain ng Panginoon, wag nating ipakita sa ating mga anak na kapag may problema sa loob ng church, may problema sa pagdalo, sa pagtitipon, may problema sa gawain ng Panginoon, naroon kang makita nila na strong ka pa rin na maglilingkod. Amen. Kasi pag ang tatay po pag sa kanya nagmula yung word na, naku, huwag ka nang dumalo dyan, ganun din naman. Huwag ka nang umatin dyan, ganun din naman. Huwag ka nang dumalo dyan kasi puro mga
Mga marites yung nandyan. Puro mga chismoso yung mga nandyan. Naku po. Asahan mo ang iyong mga anak. Hindi magkakaroon ng pundasyon na maging strong actually sa paglilingkod. Kunting problema lang, bibigay na po yan. Yes, lalo na yung pagdating sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, no? Lalo tatay, tinamaan sa mensahe, tinamaan sa gawain, kumbaga na hurt feeling siya, tapos umalis siya bigla. No? Hindi po ganon. A God the Father, He lead by the Spirit. Amen? Spirit lead. Hallelujah. Na makita na kahit na nasasaktan ka, kahit na alam niyo yon, kahit na nasa gitna ng trials, nasa gitna ng pagsubok at problema, nandoon pa rin mga kapatid, na pinipilit lang niya. Hallelujah. Dahil sa mga trials and problem, pag nabatyagan na gano'n ng character ng isang tatay, mga kapatid, magiging strong ang anak. Kung anong strong ng tatay, lalo siyang magiging strong. Amen? At lalo na pag nag-i-encourage po tayo. Kaya very careful sa atin po bilang mga tatay. Huwag nating pagsasalitaan ng bad words ang ating mga anak. Sitatan yan sa puso nila. Biyaya ng Panginoon. Amen? A God the Father, Spirit leads po siya sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya. Amen? Hallelujah. At ang sabi dito mga kapatid, sa 1 Timothy chapter 4, 1 Timothy chapter 4, verse 12. Ang sabi po dito, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalaya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kaya kailangan maging uliran, sabi dito, higit sa lahat sa pananampalataya. Amen? Sa pananalita, sa pamumuhay. Minsan may mga joke na kwento, yung sa isang estudyante. Ewan ko ba't may mga joke na ganon, kasi nagre-rema no? Sabi ng teacher, ano pangalan ng tatay mo? Demonyo, sabi niya. Ano pangalan ng nanay mo? Demonyeta. Ikaw, ano pangalan mo? Tiana, sabi niya. Kasi bakit ganon? Kasi yun lagi ko narinig sa bahay. Pag nag-aaway yung nanay ko, sabi niya, demonyo ka, lalaki ka. Sabi naman ng tatay ko, demonyeta ka, babae ka. Pag nakita ako ng tatay ko, ikaw naman, tiyanak ka. Alam niyo yun? Ibig sabihin po mga kapatid, a God the Father, Spirit leads. Amen? Huwag hamakin ng sino man ang kanyang kabataan, ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran, ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, higit sa lahat sa pananampalataya. Amen. Nagiging uliran. Sabi sa Hebrews chapter 2 verse, praise the Lord. Hebrews chapter 13 verse 7, sabi po niya dito, alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen? Ipakita natin sa ating mga anak, mga tatay, na uliran. Alam niyo, salamat sa Lord. Kasi yung anak ko, si Ezekiel, testimony from grade 1 hanggang grade 12, hindi ako nakaakyat ng entablado para magkabit ng ribbon niya, yung honor ba, yung top 10 ba, walang ganon.
No? Wala siyang ganoon. Pero naniniwala ako na may kakayahan yung anak ko. Minsan, dumarating sa point sa sarili ko na, anak, dapat pag graduation, mayroon man lang ako maisabit diyan sa balikat mo ng ikaw ay kahit man lang most helpful, mga ganon, mga most lang ba? Wala talaga. Kaya noong last month, sabi niya sa akin, "Di, pa-enroll mo ako." Sabi niya. Gusto kong mag-aral. Sabi ko naman sa kanya, "Kaya mo 'yan, anak." Sabi kong gano'n. Ako'y nananampalataya na ipo-provide ni Lord yung tuition fee na 'yan. Nag-inquire kami, 40,000 halos yung tuition fee niya sa college. Ay kung titignan ko 'yun sa nature ng trabaho ko, hindi ko kakayanin 'yun. Kung titignan ko lang yung hanap buhay ko, magkano lang naman ang kita ko sa buong maghapon. Pag naka 500 ka, 600 ka, 1,000 ka, praise the Lord, hallelujah. Amen? Pero sabi ko, Lord, alam ko may kakayahan yung anak ko. Tinry niya, in-encourage siyang mag-exam. Tudo prayer ako. Sabi ko, anak, kaya mo yan. Kaya mo yan, maipapasa mo yan, anak. Praise the Lord. Hallelujah. Tuwang-tuwa siya. Natuwa din ako. Nakapasa siya. Ngayon, scholar ngayon siya sa school. Oh, hallelujah. Naligtas yung aking bayarin. Kumbaga, ang aking bubunuin na lang ay yung pamasahe niya, yung mga yung mga alam niyo yung kanyang mga project kung mayroon man, baon niya, ganon. Yun na lang ang bubunuin ko. Kasi po, naniniwala ako na kapag tayong mga tatay, bigyan natin ng lakas ng loob ang ating mga anak. Amen? Huwag natin silang i-down. In fact, huwag natin silang sabihan ng mga hindi magandang words. Kaya alam nyo, ang buong ang buong mundo ngayon, lalo na dito sa atin, naku, bata pa lang, marunong ng, alam niyo yun, malutong ng magmura, di ba? Kahit naririnig ng magulang, ng tatay, no? Okay lang, no? At ang pinakamasakit po dito, mga kapatid, ewan ko kung may magulang na, sige, paglaki mo, gagantihan mo siya, ganti tayo, hindi ganon. Mga kapatid, yan ay turo ng kaaway. Amen? Lagi nating tandaan, mga kapatid, ang isang God the Father na Spirit leads sa kanyang mga anak. Amen? Siya ay halimbawa na dapat tularan sa pamumuhay at sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. A godly father, mga kapatid, a godly father, he is a spiritual guide. Number 3, a godly father discipline his children. Ayan, pasok tayo sa discipline. Paano natin disiplinahin ang ating mga anak? Alam nyo, minsan sa school dito sa batas sa Pilipinas, actually bawal paluin ang anak no? Kahit sa ibang bansa, may batas na bawal mamalo. Kahit sa mga school pag mapalo mo lang bawal, no? At takot ang mga teacher ngayon na mamalo, magsaway sa mga bata kasi nga ang mga anak, ang mga tatay, no? Noong kailan ba yung sa school dito, nag-away yung anak, nag-away. Hindi na inalam kung ano yung punot dulo. Pinatulan yung bata, nung tatay. Yung tatay, nung kaaway, pinatulan. Nag-away ngayon pati magulang. Hallelujah. Kaya pagka may pinalo man lang, no? Kasi yung batas yung batas bawal paluin ng bata. Pero tingnan natin yung batas ng Diyos. Yung payo ng Panginoon. Ang sabi sa Proverbs chapter 13 verse 24, Proverbs chapter 13 verse 24,
ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak. At ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Dito, mga kapatid, sinasabi po dito, a godly father love his children, tama? O discipline his children. So, dito, kinakailangan mga kapatid na tayong mga tatay, nagpupush tayo na bigyan ng pangarap, no? Tulungan, alalayan sa pangarap ng ating mga anak. Tayo yung nagpapasimuno, mga tatay. Tayo nagpo-provide, ano, sa kailangan ng ating mga anak, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa Ephesians chapter 4 o Ephesians chapter 6, mga kapatid, Ephesians chapter 6 verse 4, ang sabi dito, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ibig sabihin niya na huwag imangkahi sa galit, huwag natin silang konsintihin, turuan na gumanti. Huwag natin silang turuan, i-motivate sa pagganti. Napakamapanganib po yun. Huwag natin silang i-motivate sa galit. No? Huwag natin silang turuan magalit, mga kapatid. Bagkos turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Amen. A godly father, he discipline his children. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 12, Proverbs chapter 3 verse 12. Ang sabi dito, hallelujah. Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama, take note, gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Amen? Sinasaway. Ang isang tatay nananaway din talaga sa kanyang anak. Amen? Hallelujah. Pag mali, no? Kinakailangan doon tayo na sumaway sa ating mga anak. Sabi sa Colossians chapter 3 verse Lord, chapter 3 verse 21, ang sabi ng Colossians chapter 3 verse 21 ay ito, hallelujah. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi, ayun, parehas din doon sa ipamungkahi sa galit ng inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Amen? Huwag ipamungkahi sa galit. Hallelujah. Amen? Kinakailangan nandoon tayo na bilang tatay, a godly father, no? Hallelujah. A godly father discipline his children. And number 4, a godly father love his children. Love his children. Paano ba tayo magmahal sa ating mga anak? Mga tatay, paano ba natin ipinapakita ang pagmamahal natin sa ating mga anak? Sabi dito sa 3 John chapter 1 verse 4, praise the Lord. Ang sabi dito, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig ng aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan. Hallelujah. Napakasarap po na makita ng tatay na ang kanyang mga anak katulad niyang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Nandoon tayo na nag-motivate sa paglilingkod sa Panginoon ang ating mga anak. Dapat bigyan natin ng time ang ating mga anak. Hindi lang puro trabaho. Hindi lang puro, alam niyo yun, honest to goodness, hindi lang puro church actually. Kailangan mayroon din tayong panahon sa ating mga anak.
Kasi ang ating mga anak, pag inilibre mo yan, itinreach mo yan sa Jollibee, itinreach mo yan sa McDo, itinreach mo yan sa, alam mo yun, sa paborito nila. Wow! Hallelujah! Tapos imomotivate mo siya sa aral ng Panginoon. Dapat mayroon kayong Bible study sa loob ng tahanan. Before matulog, pray, no? Hallelujah. Ibig sabihin, nakikita yung paninindigan pagdating sa salita ng Panginoon. Dito sa aklat ng Psalm 103, sabi po dito sa Psalm 103, praise the Lord, 103 verse 13 ng aklat ng Psalm. Kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang natatakot sa Kanya. Ang isang tatay, no? Ang isang tatay po, kung ano yung hirap na napagdaanan at pinagdaanan po niya, ang puso niyan hindi niya dapat iparanas sa kanyang mga anak. No? Mayroon bago po ako napunta ng Sun Church, nasa Victory Chapel po ako, Victory Church. Yung head pastor namin, nagmo-motivate siya ng kung ano yung pinanggalingan niya, yun ang kanyang ipinasusunod. Ibig sabihin, doon sa fellowship na yun, naranasan niyang maglakad sa Bible study, naranasan niyang hindi kumain, naranasan niya na yung asawa niya nung nanganganak, may Bible study siya, iniwanan niya yung asawa niya. Nung nanganganak, mag-Bible study siya. Tapos naranasan niya na siya ay naglilinis sa loob ng church. Naranasan niya na paghayo, walang pamasahe. Ngayon, nagmo-motivate siya ng disciple, magiging anak ng church na ganun din. One time, yung isang kasamahan ko na disciple, pastor, hindi ako makasama. Bakit? Nanganak yung asawa ko. Ay, wag mong tingnan yung asawa mo. Ang tignan mo yung gawain ng Panginoon. Mga kapatid, no? Sabi dito, hallelujah, kung paanong ang ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa kanilang nakatatakot sa Kanya. Wag tayong mangarap bilang tatay na dumaan tayo sa hirap, ipadaan din natin ang ating mga anak din sa hirap. Hindi po ganon. A godly father loves his children. Amen. Na lagi natin sabihin sa ating mga anak, anak, mag-aral kang mabuti. Alam ko may diskarte ka. Alam ko matalino ka. Alam ko marami kang diskarte. Pero higit sa lahat, na may diskarte ka, tapos nakatapos ka pa sa pag-aaral, susuportahan kita ka. Amen? Susuportahan kita hanggat kaya ko, hanggat may lakas ako, hanggat bibigyan ako ng Diyos ng kalakasan. Ibibigay ko yung kaya kong gawin, ibibigay ko para sa iyo, anak. Diba? Motivate, mga kapatid. Amen? I-motivate natin ang ating mga anak sa pagmamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi dito sa Psalm 127, Psalms 127, glory to God. Psalms 127 verse 3, 4 and 5. Narito ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon, at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Verse 4, kung paanong ang mga mana sa kamay na makapangyarihan lalaki, gayon ang mga anak ng kabataan. Verse 5, maginhawa ang lalaki na pumuno ng kanyang lalagyan ng pana ng mga yaon. Sila'y hindi mapapahiya
pagka sila'y nakikipagsalitaan sa kanilang mga kaaway na sa pintuang bayan. Papapansin natin dito, no, yung kapag pinakita natin sa ating mga anak yung sacrifice natin, makikita yan nila eh. Makikita nila, gabi ka na uuwi, di ba? Makikita nila, nga. Makikita nila, grabe yung pagsisikap mo. Makikita nila na halos wala ka ng time dahil sa paghahabol sa pangangailangan nila. Makikita nila kung paano ka laging nagpupuyat. Nakikita nila, nararamdaman nila na kahit na mapanganib ay laging nariyan ka, kahit umuulan, nababasa ka na, ganon. Magrerema sa puso nila yan. Amen. Naniniwala po ako, magrerema sa puso ng mga batang yan. Hindi sila lalaking pasaway. Hindi sila lalaking, pag sila ay binuli, ay magpapatay na sila ng tao. Hindi po ganon. Naniniwala po ako na kapag ang isang tatay ay nanindigan sa kanyang mga anak na siya ay maging alam mo yon, yung pagmamahal ay na-motivate yung kanyang mga anak sa pagmamahal sa Panginoon, pagpapahalaga. Amen. Kahit bulihin yan, okay lang yan. Pero nakakalungkot sa panahon natin ngayon, mga kapatid. 14 years old, papatay na ng tao. Grabe. Kasi nakikita nila puro mura. Naririnig nila puro mura. Puro patayan. Mas patok pag narinig nilang patayan, tuwang-tuwa pa sila. That's why na nagkakaroon ng bad transferring spirit. Amen. Pero kapag ang isang tatay manindigan talaga, kaya nga minsan, alam nyo, sabi ko sa mga anak ko, itong dalawa, siyempre pag one time, niyayaya siya ng mga klase nila, mag-beach or pumunta ng birthday, pumunta ng anniversary, okay lang. Pero minsan, hinihigpitan ko kasi nakikita ko yung nagyayaya, bata pa lang, nagyoyosi na. Nakikita ko yung nagyayaya, minsan lasing na lasing, batang-bata. Kaklase nung anak ko. Sabi ko, anak, kinausap ko siya. Nabuburing ka ba sa sitwasyon ng buhay natin? Hindi ka ba makasabay sa mga gawain ng mga kabataan ngayon? Nalulungkot ka ba? Nabuburing ka ba sa buhay na mayroon tayo? Pero ito lagi mong tandaan. Mapalad ka na ang magulang mo naglilingkod sa Panginoon. Oo, may kahinaan. Oo, talagang maraming kahinaan bilang tatay. Pero higit na titignan mo, ang magulang mo naglilingkod sa Diyos. Dapat ikagalak mo. Amen. Dapat ibuksan natin ang mga mata ng ating mga anak. Ipaunawa natin sa kanila yung kahalagahan ng paglilingkod sa Panginoon. Paramdam natin sa kanilang pagmamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang sabi dito, mga kapatid, sa Matthew chapter 7, verse 9. Praise the Lord. Malapit na tayo matapos. Matthew chapter 7, verse 9. Matthew chapter 7, verse 9, 10, and 11. O anong tao sa inyo, o anong tao sa inyo, ang kung siya'y hingian ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay. O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan siya ng ahas. Verse 11. Kung kayo nga bagamat masama ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya? Ang ating mga anak po, hallelujah, na kahit na anong hirap, no, imulat natin sila sa pananampalataya. Amen? Imulat natin sila. Sabi ko nga sa anak ko,
Nananampalataya ako, anak, magtatapos ka sa pag-aaral. Wala man akong kakayahan, pero may kakayahan ng Diyos natin. Maunawaan niya ngayon. Amen? Maiintindihan niya ngayon. Kaya kahit na basag yung cellphone niya, okay lang sa kanya. Kasi sabi ko, ang pananampalataya ko, hindi tayo mananatiling gano'n. Naniniwala ako, anak, na sa pananampalataya natin, hindi lahat wala. Darating ang panahon na ibibigay din at ipaparanas ng Panginoon ang ating mga needs. Praise the Lord. Sabi sa 1 Corinthians chapter 16, 1 Corinthians chapter 16, 16 verse 14 ng 1 Corinthians, ang sabi po niya dito, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Amen? Lahat ng gagawin natin, gawin natin may pag-ibig. Hallelujah. And then lastly, mga kapatid, ang panghuli na po, ayan, panghuli na pong topic natin. God the Father prays. Amen? Prays to His family. God the Father laging nakikita ng nanalangin. Amen. Sabi ng 1 Thessalonians, di ba? Pray without ceasing. Sabi naman ng aklat ng James, James chapter 1, praise the Lord. James, glory to Jesus. James chapter 1, verse 5. Sabi James chapter 1, verse 5, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman, sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. God the Father prays to His family. Amen? Siya ay nakikita na patuloy na humihingi ng wisdom, ng karunungan sa ating Panginoon. Sabi dito sa Mateo chapter 21 verse 22, at lahat ng mga bagay na inyong hihingiin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Sabi sa Ephesians chapter 6, praise the Lord. Ephesians chapter 6 verse 18, ang sabi po dito, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Philippians chapter 4, praise the Lord. Sabi dito sa Philippians, glory to Jesus, Philippians chapter 4 verse 6, ang sabi po dito, wag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. And then sa Colossians, mga kapatid, chapter 4 verse 2, glory to Jesus, tatapos na po tayo. Colossians chapter 4 verse 2, manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mga puyat ng may pagpapasalamat. Agad Father, hallelujah, pray to His family. Nakikita na ang isang tatay, no? Ang isang godly father, mas maganda po na nakikita sa atin ng ating mga anak. Hindi man para ipakita, no? Hindi para ipakita na tayo nagpi-pray, kundi magrema sa kanilang mga kapatid na tayo ay patuloy na nagtitiwala sa Panginoon at tayo ay hindi bumibitaw sa panalangin. Nakikita sa atin na tayo yung naglilid ng panalangin.
Amen? Tayo yung nagli-lead. Tayo yung pagkakain na, o pray tayo. Pag-aalis, o pray tayo. Pag bago matulog, o huwag niyong kalimutan manalangin. Amen? Pag sila'y papasok sa school, nag-pray ka na ba? Higit sa lahat, mga kapatid, ito lagi nating tandaan. A Godly Father, tayong mga tatay, pagpapasok na sa school ang ating mga ilehans natin sila. I-release natin ang blessing sa kanila. Amen? Kaya pag may nagmamano, inililihans ko na lang. Amen? Sa aking mga anak, kung pagpalain ka ng Panginoon sa iyong pagpasok, ingatan ka ng Panginoon, inire-release ko ang blessing sa iyo. Ganon. Alam niyo, may power po ang voice ng mga tatay sa kanyang mga anak. Yes. Hallelujah. Amen. A Godly Father prays always. Siya ay laging, alam niyo yun, laging ipinapakita ang panalangin. Alam niyo, naranasan ko, ito matapos na po tayo. After pandemic po, sabi ko nga, yung testimony ko, na siyempre wala akong trabaho noon, kasi nga ako nag-alaga kay pastora noon. Tapos hindi na yung pandemic ay hindi na ganoon kahigpit. Alam niyo, dumating yung time, sabi ko sa anak ko nga "Nak, magsaing ka na." Sabi nung anak ko, "Di, wala tayong bigas." Naku, sabi ko, ano to? Sabi ko, maya-maya nag-pray ako kay Lord. Tapos sabi ko, "Nak, maghain ka na." Sabi ko "Di, wala tayong bigas na naluto." Sabi ko, "Punta tayo sa church. Pero bago tayo pumunta magsandok ka, maghain ka. Kuha ka ng 4 na baso, 4 na plato." Di siguro nagtataka siya, pero yun na. Tapos yung baso ay 4, bigyan mo ng tubig. Mayroon naman tayong tubig sigurado. Tapos tinawag ko na sila. "Halina kayo, kain na tayo." Pero yung damdamin ko talagang dinadagukan. Alam nyo, sa tatay, pag ganoon sitwasyon, ang sakit sa kalooban. Pero kailangan natin silang imulat na tayong mga tatay nagtitiwala lang din sa Diyos araw-araw. Sabi ko sa kanila, hawakan natin yung kamay nasa hawak ng baso na may tubig, yung kaliwa nasa plato. Pray tayo. "Lord, lahat ng ito, yung 4 na plato na to, lalagyan mo ng kanin, kakain kami mamaya." Sabi kong gano'n. Hallelujah. Pagdating namin sa church, mayroong kapatiran doon. No? Testimony. Yung kapatiran na yun, napakakuripot talaga yun. Bakit ko sinabi? Kasi may record po kami. Never ko nakita yun na nag-offer or ano pa man. Pero, praise the Lord, sabi niya sa akin, "Pastor, kanina pa kita inaantay. Ang bigat, kunin mo doon sa kulong-kulong ko rin." Pagtingin ko, 25 kilos na bigas. Hinipo siya ni Lord para bigyan ako ng 25 kilos na bigas. Tuwang-tuwa po ako. Pagdating ko sa bahay, sabi ko sa mga anak ko, "Ano anak, kakain tayo ngayon, add the rice." Amen. Madali na lang yung ulam. Mayroong talbos na kamuti dyan. Mayroong sardinas na mayroong malunggay. So, pangalawa, yung aking anak, yung si Princess. Siyempre, dumaan si mag-ice cream. Tapos, takbuhan yung kalaro niya, bibili ng ice cream. "Di," sabi niya, "pabili din ako ng ice cream." "Magkano ba?" 5 piso. Honest to goodness, iwan ko ba sa panahon na yun, walang-wala talaga akong 5 piso. Alam nyo, sa awa ko sa sarili ko, yung higaan ko na katre, yung bamboo bed, itinaob ko po yun. Titignan ko yung silong kung baka may nalaglag akong 5 piso, kasi minsan may nalalaglag po akong 5 piso pag humihiga ako. Sa kahabagan ko sa anak ko, tinaob ko talaga yun. Sabi ko, hanap ako ng 5 piso. Hallelujah.
Pero ang point ko po mga kapatid, huwag lang tayong tumigil sa panalangin. No po? Na pag nakita naman ng ating mga anak na tayo ay kahit na hirap tayo, nandoon pa rin tayo, hindi sumusuko. No? Nakikita pa rin na kapit pa rin tayo sa Panginoon. Nakikita pa rin na nandoon pa rin, na nagtitiis. No po? At alam niyo, mahaba ang patience. Hallelujah. Mahaba ang pag-unawa sa buhay. Kahit na anong mayroon diyan, masaya na. Masaya ang pamilya. Amen. Praise the Lord. So yun po mga kapatid. Hallelujah. Kaya ngayong gabi, gusto ko pong batiin muli ang mga tatay, no, sa ating platform. Alam ko po mga tatay sa platform natin ay mga godly father. Yung 5 characteristics of a godly father. Number 1, a godly father, he lead by example. Number 2, a godly father, he is spiritual guide. Number 3, a godly father discipline his children. And number 4, a godly father love his children. And lastly, number 5, a godly father prays to his family. Praise God, purihin po ang Panginoon. Sa gabing ito, tayo ay manalangin. Father God, thank you po sa munting message mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga tatay. Father God, alam ko po, Panginoon, na patuloy na papawiin mo ang kapaguran ng mga tatay. At patuloy, Lord, na bibigyan mo po kami ng kalusugan, Lord, physical strength, physical health, Lord, ng mga tatay. At papawiin mo, Lord, ang bawat araw, Lord, ng aming paghahanap buhay. Father God, maraming salamat din sa mga nanay na nandito na nagiging katuwang ng mga tatay, Father God. Lord, dalangin ko po sa platform na ito na patuloy, Lord, na magkaroon ng kalakasan, Lord, ang bawat isa. At patuloy na mapalakas ang mga nanghihina, Panginoon. Father God, maraming salamat po. Muli, pinabalik ko po, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, parangal at pagsamba. Ito pong aking panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Salamat po. Praise the Lord po. God bless po mga kapatid.